Chapter 6. Pagmulat ko ng aking mga mata ay agad na sumalubong sa aking paningin ko ang puting kulay ng kwarto. Hindi ko maiwasan na mag-isip kung nasaan ako. Pakiramdam ko sobrang gaan ng pakiramdam ko kaya naman dahan-dahan akong bumangon. Buti naman at nagising na ang Sleeping Beauty, agad pa akong napalingon nang may biglang nagsalita sa tagiliran ko. Agad kong nakita ang lalaking nakasuot ng kulay puti. Ito ang doktor na nakabangaan ko. Guwapo ito at nakangiti habang nakatitig sa akin ang magaganda nitong mga mata. Agad itong lumapit sa akin. Dahan-dahan lang. Grabe, halos 2 araw kang tulog. Ganoon ka ba kapuyat at sinulit mo ang lahat para makapagpahinga dito sa hospital? Nakangiti nitong tanong. Pagkatapos ay hinawakan nito ang aking kamay at dahan-dahan na tinanggal ang karayom na nakakabit sa akin. Naka-dextrose pala ako. Nagtatanong ang mga matang tumitig ako dito. Wala si Doc Cheska kaya ako muna ang nag-aalaga sa iyo. Tell me, kumusta ang pakiramdam mo? Nahihilo ka pa ba? Muling tanong nito. Wala sa sariling nahawakan ko ang aking tiyan. Dinadama ko ang unti-unting nabuong fetus sa aking sinapupunan. Huwag kang mag-alala. Pareho kayong safe ng baby mo. Pero kailangan mo pa rin mag-ingat, Ashley. Huwag kang mag-alala, nandito lang kami para alalayan ka sa pagbubuntis mo. Muli nitong wika. Hindi ko naman mapigilan na maluha nang muling sumagi sa isip ko ang lahat. Ang pagbabalik ng dating fiancé ni Ryder. Ang pakikipaghiwalay nito sa akin. Pwede kang umiyak kung gusto pero huwag mong gawing hobby iyan dahil si baby ang unang maapektuhan. Kung ano ang nararamdaman ng nanay, nararamdaman din ng anak. Kahit sabihing dugo pa lang iyan, still nagkakaroon na tayo ng koneksyon sa isa't isa. May gusto ka bang kainin? Pwede kitang padalhan ng pagkain dito, muling wika nito. Umiling naman ako at tumitig dito. Pwede na ba akong umuwi, Doc? Tanong ko. Agad na rumeshistro ang pagkagulat sa mga mata nito at pilit na ngumiti. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Isasuggest ko sana sa iyo na magstay ka pa ng ilang araw dito sa hospital para matutukan ka namin, sagot nito. Agad akong umiling at dahan-dahan na bumaba ng hospital bed. Ayos na ako, Doc. Hayaan mo, babalik po ako dito kapag may kakaiba akong nararamdaman sa sarili ko. Sagot ko dito at tinitigan ito. Kahit papaano nagpapasalamat ako dito. Mukha naman itong mabait. Isa pa magandang lalaki si Doc at kita ko sa kanyang mga nota ang pagtutol sa gusto kong mangyari. Well, wala akong magagawa kung ang gusto mo. Nandoon ang mga damit mo. Pwede mo nang palitan ang hospital gown na suot mo para komportable ka. Wika nito at tumalikod na. Magbihis ka na muna. Babalik ako dala ng mga gamot na dapat mong inumin. Kailangan mo yun para sa safety mo at kay baby mo. Wika nit at agad na lumabas ng kwarto. Naiwan naman ako at agad na hinagilap ang aking damit. Pumasok ako ng banyo at agad na nagpalit. Pagkalabas ko ng banyo ay nagulat pa ako nang makita ko ang isang nurse. Nakangiti ito habang nakatitig sa akin. May bigla ang surgery si Doc Lorenzo. Ipinabibigay niya sa akin itong mga gamot na iinuman mo, ma'am. Huwag niyo na daw po isipin ang tungkol sa hospital bill. Na-settled na po iyon, wika nito sabay abot sa akin ang isang paper bag. Nakangiti ko naman itong kinuha sa kanya at nagpasalamat. Pakisabi na lang po sa kanya na salamat. Babalik na lang po ulit ako dito para personal na magpasalamat sa kanya. Sa ngayon kailangan ko na po munang makauwi sa amin, wika ko dito. Agad naman itong tumanggo kaya lumabas na ako ng kwarto. Dahan-dahan akong naglakad sa hallway. Kahit papaano magaan na ang pakiramdam ko. Dumiretso ako sa labas ng hospital at agad na nag-abang ng taxi. Sinipat ko ang suot kong relo at napansin ko na halos 2:00 na ng hapon. Tiyak na nag-aalala na si Lola Agatha sa akin. 2 araw na tulog daw ako ayon kay Doc Lorenzo. Agad akong nakasakay ng taxi. Agad kong sinabi sa driver kung saan ang destinasyon ko. Habang bumibiyahe hindi ko mapigilan ng mapaluha nang muli kong maisip ang mga napag-usapan namin ni Ryder. Ang tungkol sa sinabi nitong pagpapalaglag sa aming baby. Siguro kailangan ko nang umuwi ng probensya. Hindi ko na kayang magtagal pa dito sa Manila sa ganitong klaseng kondisyon ko. Magpapalam lang ako kay Lola Agatha at Dallas na din agad ako. Muli kong hinawan ang aking tiyan at malungkot na napangiti. Hindi ko na siya ipapalaglag. Bubuhayin ko ang batang ito sa abot ng aking makakaya.
Hindi ko hahayaan na ito ang magdusa sa mga nangyari sa amin ni Ryder. Sisiguraduhin ko na ito na ang last na pag-apak ko sa bahay nila. Pagdating ng bahay at agad kong inabutan ng pera ang driver. Hindi ko na hinintay ang sukli at agad akong bumaba. Pinagbuksan namnan ako kaagad ng gwardya nang mapansin ang pagdating ko. "Good afternoon ma'am," bati pa nito sa akin. Tanging tipid ng ngiti lang ang naging sagot ko at diretsyo na akong naglakad papasok ng bahay. Akmang aakyat na ako ng hagdan nang mapatingala ako. Narinig ko kasi na parang may nagtatalo. Agad akong napasigaw nang napansin ko ang pagkahulog ni Lola Agatha. Tulala akong napatitig sa katawan nito na saktong bumagsak sa aking paanan. Wala sa sariling napaupo ako at tinitigan ito. May dugo na lumalabas sa ulo nito kaya taranta kung tinawag ang pangalan nito. "Lola, Lola," wika ko sabay marahan na pagyugyug. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata dahil sa matinding pag-aalala. Akmang tatayo ako para humingi ng tulong nang biglang narinig ko ang boses ni Ryder. "What have you done?" Galit na sigaw nito. Patakbo itong bumaba ng hagdan kasunod ni Ingrid. Bigla ang rag-asa ng sakit na nararamdaman ko dahil sa selos. "Ryder, nahulog si Lola. Dalhin natin siya sa hospital." Umiiyak na wika ko. Galit ako nitong tinitigan at akmang magsasalita ng biglarg sumingit si Ingrid. Hindi siya nahulog. Kitang-kita ng dalawa kong mata na itinulak mo Siva. "Ryder, gusto niyang patayin si Lola." Galit na wika ni Ingrid tsaka dinuro ako. Agad na nanlaki ang aking mga mata sabay iling. Hindi kaka-rating ko lang, kahit ako ng hagdan nang hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko ng lamapat sa pisngi ko ang palad ni Ryder. Sa ikalawang pagkakataon sinampal niya ako. "Oh now, tama na Ashley. Kung nagbalik ka dito para guluhin ang pamilyang ito, nagkakamali ka. Ayaw ko nang marinig pa ang mga paliwanag mo." Galit na sigaw nito sa akin. Tulala naman akong napatitig dito habang hawak ang nasaktan kong pisngi at nag-uunahan sa pagpatak ang luha sa aking mga mata. "Ryder, tama na muna iyan. Kailangan na nating madala si Lola sa hospital." Narinig ko pang wika ni Ingrid. Agad naman binuhat ni Ryder si Lola Agatha at patakbong lumabas ng bahay. Bago tumalikod si Ingrid, tinapunan pa ako nito ng nanguuyam na tingin. Hinang-hina naman akong napaupo. Napahagulhol ako ng iyak dahil sa magkahalong pag-aalala at sakit na nararamdaman. Hindi ko akalain na ito ang sasalubong sa akin sa pag-uwi ko. Gusto ko lang naman magpaalam sa kanya pero bakit ako pa ang napagbintangan niya na tumulak kay Lola sa hagdan? Yakap ang sarili ko, hindi ko na nagawa pang umakyat ng silid. Hindi na din ako nakagalaw. Sobrang sakit sa pakiramdam na sa kabila ng pagmamahal na ibinigay ko sa pamilyang ito, ganito pa ang naging sukli sa akin. Sobrang sakit isipin na nagsasama na si Ingrid at Ryder at katunayan lang nito na sabay silang bumaba kanina ng hagdan. Mukhang ako nga ang luhaan sa huli. Sana hindi na lang ako pumayag na tutuhanin ang pagiging asawa sa kanya. Sana hindi na lang ako lumuwas dito sa Manila. Masaya pa sana ako ngayon kasama ang aking pamilya. Si nanay, si tatay, pati na din ang mga kapatid ko. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatalungko dito sa may hagdan. Pakiramdam ko napaidlip ako at nagulat na lang ako nang may mga kalalakihang pumasok sa loob ng bahay. Agad kong nakita si Ryder sa karamihan sa kanila kaya wala sa sariling napatayo ako. "Ryder, anong ibig sabihin nito? Sino sila?" Tanong ko sa mahinang boses. May galit sa mga matang tinitigan ko. Criminal ang babaeng iyan. Tinangka niyang patayin ang lola ko. "Hulihin niyo siya at ikulong." Wika nito sa seryosong boses. Agad naman nagsinura ng mga naka-uniform na mga pulis. Painasasan ako. Hindi ko siya itinulak. Kaka-rating ko lang Ryder, hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Lola. Maawa ka sa akin, huwag mo naman itong gawin, kahit papaano asawa mo pa rin ako. Maawa ka. Ayaw kong makulong, umiiyak na wika ko dito. Punong-puno ng pagmamakaawa ang mga titig ko dito pero tanging matalim lang na titig ang isinukli nito sa akin. Wala na akong nagawa pa kundi ang mapahagulhol na lang ng iyak. Lalo na nang basahan ako ng Miranda rights. "Mrs. Ashley Sebastian, ikaw ay inaaresto sa salang tangkang pagpatay kay Mrs. Agatha Sebastian. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Anuman ang iyong sasabihin ay maaring gamitin paboro laban sa iyo sa anumang hukuman.
Ikaw ay mayroon ding karapatang kumuha ng sariling abogado na iyong pinili at kung wala kang kakayahan, ito ay ipagkakaloob sa iyo. Naiintindihan mo ba? Kasabay ng salitang iyon ay halos hindi ako malkahinga sa kakaiyak. Napayuko ako at kusa kong inihakbang ang aking mga paa para sumama sa mga pulis. Muli kong sinulyapan si Ryder sa kahuli-hulihang pagkakataon. Wala nang sasakit pa sa lahat ng mga nangyari sa akin. Para akong basahan na basta na lang itinapon ng sarili kong asawa, napagbintangan pa ako sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. Pakiramdam ko biglang nawala ang lahat sa akin. Pakiramdam ko wala na akong karapatan pa para mabuhay sa mundo. Kung pwede nga lang na ipikit ko na lang ang aking mga mata at takasan ang lahat ng mga nangyayari ngayon, gagawin ko. Ayaw ko nang mabuhay pa. Napaupo ako sa sofa ng tuluyan nang nakaalis ang mga pulis kasama si Ashley. Hindi ko akalain na dito matatapos ang lahat sa amin. Hindi ko akalain na magawa nitong saktan si Lola. Mukhang wala na ang aming baby. Nagawa na nitong ipalaglag base sa hitsura nito. Mapatla si Ashley at alam kong isa iyon sa mga palatandaan na wala na ang baby namin. Hindi man lang ito nagdalawaring isip na kitlin ang buhay ng aming anak. Aminado ako na kasalanan ko din. Ako ang nagtulak sa kanya sa bagay na iyon pero ang ikinagagalit ko lang hindi man lang ito nagdalawang isinasundin ang gusto ko. Isa pa nagawa pa talaga nitong saktan si Lola. Ang pinakamamahal kong abuela. Ang kaysa isang tao na meron ako. Hindi ko namalayan ang pagpatak ng aking luha. Tumayo ako nang muli kong naalala si Lola. Under observation ito at natatakot akong tuluyan siyang mawala sa akin. Hinding-hindi ko mapapatawad si Ashley kapag may masamang mangyari kay Lola. Sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan. Sir, kawawa naman po si Ma'am. Hindi po ako maniniwala na tinulak niya si Madam Agatha. Kaka-rating lang po kasi niya kanina. Paakay ako ng kotse nang bigla akong lapitan ni Manong Guard. Seryoso ang mukha nito habang nakatitig sa akin. Bigla akong nag-alangan, nakaramdam ako ng matinding agam-agam. Magagawa ba talaga Ashley ang bagay na iyon? Paano kung nagkamali ako sa pagbintang sa kanya? Paano kung nagsinungaling si Ingrid sa sinabi nito na nakita niya kung paano itulak ni Ashley si Lola? Saksi ako sa magandang samahan ni Lola at Ashley. Ni sa hinagap, hindi ko din akalain na nagagawang saktan ni Ashley si Lola ng ganoon-ganoon na lang. Naikuyong ko ang aking kamao at tula lang napatitig sa kawalan. Aminin ko man o hindi nakaramdam ako ng matinding takot kung sakaling nagkamali ako sa pagbintang kay Ashley. Basta ko na lang ba papaniwalaan ang statement ni Ingrid? Malalaman din natin ang totoo kapag magiging maayos na si Lola. Maiksi kong sagot at agad na sumakay na ng kotse. Babalik ako ng hospital. Ayaw ko munang mag-isip ng ano paman. Ang gusto ko sa ngayon ay masiguro na nasa maayos na kalagayan si Lola. Agad akong nakarating sa Amadeo Medical Center. Mabilis kong ipinark ang aking kotse at agad na bumaba. Papasok na ako ng hospital building nang makita ko ang familiar na mukha. Si Lorenzo, ang taksil kong kaibigan. Seryoso itong nakatitig sa akin kaya agad ko itong nilapitan. Hindi ko napigilan at agad ko itong sinuntok sa panga. Halos matamba ito kaya naman agad na nagsilapitan ang mga guard ng hospital, hindi ka pa rin nagbabago Ryder. Masyado ka pa ring mainit. Wika nito habang hinihimas ang nasaktang panga. Walang hiya ka, may gana ka pang magpakita sa akin sa kabila ng ginawa mong mga kasalanan. Galit kong sigaw dito. Ngumisi ito at sininyasan ang mga gwardya na dumistansya na muna. Nang uuyam ang mga tinggan na ipinukol nito sa akin. Kung ayaw mo akong makita, iniwasan mo sana ang teritoryo ko. Alam mo naman siguro kung kaninong hospital ito, di ba? Alam mo naman siguro na pag-aari ko ang lupa na inaapakan mo ngayon. Galit na sagot nito. Natigilan ako at muli kong naikuyom ang aking kamao. Sa susunod, matuto kang lumugar. Huwag kang magamok sa hindi mo teritoryo. Pwede kitang ipapatay kung gustuhin ko. Muling wika nito. Hayop ka. Gigil na wika ko dito. Tumawa ito at seryoso akong tinitigan. Mas hayop ka Ryder. Hinayaan mo ang asawa mo na magdesisyon para ipapatay ang inyong anak. Basta mo na lang siya iniwan ngayong nagbalik na si Ingrid na 5 taon ko nang pinagsawaan. Sagot nito, parang nabingi naman ako sa sinabi nito at agad na tumitig sa kanya. Takang-taka ako kung paano niya nalamang kang tungkol sa pagdadalang tao ni Ashley.
Isa pa talagang naisingit pa nito ang tungkol kay Ingrid. Ako ang nakausap ng asawa mo kahapon. Sa akin niya mismo sinabi na gusto niyang ipa-abort ang bata. 2 araw siyang nagstay dito sa hospital at mapapatunayan iyan sa kanyang mga medical records. Hayop ka. Kung mitam ang budi ko, mas maitim ang sa iyo, nakangisi nitong wika. Akmang tatalikuran ako nito nang muling magsalita. Balita ko, ang asawa mo ang pinagburntangan mo sa pagkakahulog sa hagdan ng lola mo. Don't worry, maayos na ang kanyang kalagayan. Malalaman mo din kung itinulak ba siya ni Ashley o aksidente lang ang lahat. Muling wika nito. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig dito. Paano niya nalaman ang tungkol sa bagay na ito? Huwag ka nang magulat, best friend. Walang sekreto sa akin, alam mo naman siguro kung gaano ako katalino, diba? Sa ating lahat na magbabarkada ako ang pinaka-genius. Kaya nga naging doktor ako, diba? Isa pa, may mga mata ako sa bahay niyo at sila mismo ang nagbabalita sa akin. Tatawa-tawa nitong wika at tuluyan na akong tinalikuran. Naikuyong ko naman ang aking kamao dahil sa matinding inis. Huminga ako ng malalim at aktong babalik na ng emergency room nang salubungin ako ng isang nurse. Agad ako nitong kinausap, Mr. Sebastian, nailipat na po ang lola niyo ng private room. Pinapasabi ni Dr. Lorenzo, hayaan niyo po munang magpahinga ang pasyente. Agad na wika nito sa akin. Muling napakunot ang noo ko nang banggitin nito ang pangalan ni Lorenzo. Kung ganoon siya din pala ang gumamot kay lola. Mukhang nakakarami na sick Lawrence Zero ngayong araw. Gayunpaman hindi may kakaila na dapat kong ipagpisalamat dito ang pagkakaligtas sa buhay ni lola. Salamat, maikli kong wika. Tumango ito at ibinigay sa akin ang room number ni lola. Agad akong naglakad patungo doon at nagulat pa ako pagkapasok ng kwarto, may isang nurse na nagbabantay dito kasama ni Ingrid. Ryder, ayos na daw si lola. Masaya ako dahil hindi siya napuruhan. Agad na wika ni Ingrid nang makapas okay ako. Tumango ako at nilapitan ng walang malay na si Lola Agatha. May benda ito sa ulo at kaliwang binti. Naikuyong ko ang aking kamao. Bakit nasa bahay ka pa kanina? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na pwede ka N8 umuwi? Pagkatapos kong tingnan si Lola ay binalingan ko si Ingrid, nakita ko ang pamumutla nito at napalunok ng makailang ulit. Nagdududang tumitig ako dito, gusto sana kitang puntahan sa kwarto mo kanina. Sakto naman na napagkaakyat ko nakita ko na nagtatalo si Ashley at Lola Agatha pagkatapos. Nakita ko na lang na bigla niyang itinulak kaya nahulog si Lola. Wika nito nang hindi makatingin ng diretsyo sa akin. Natigilan ako. Hindi ko mapigilan na mapataas ang aking kilay dahil ayon sa guard kaka-rating lang ni Ashley ng oras na iyon. Sige, pwede ka nang umuwi. Masyado na kitang naabala, maiksi kong wika dito. Natigilan ito at dahan-dahan na lumapit sa akin. Hinawakan pa ako nito sa kamay. Sasamahan na kitang bantayan si Lola. Wala naman akong gagawin sa bahay kaya ayos lang kung dito muna ako, sagot nito. Agad akong umiling at seryoso itong tinitigan. Salamat na lang Ingrid, pero umalis ka na muna. Tatawagan na lang kita kapag may kailangan ako sa iyo, seryoso kong sagot. Pagkatapos inalis ko ang kamay nito na nakahawak sa akin. Wala na itong nagawa pa kundi ang maglakad palabas ng kwarto. Malungkot akong napatitig sa kawalan habang iniisip ko kung tama ba ang ginawa ko kay Ashley. Nandito ako sa labas ng Present Zero. Hinihintay ko ang pagdating ni Miguel. Buti na lang at tinawagan ako ni Manong Guard kanina. Siya ang nagbalita sa akin na ipinahuli daw ni Ryder si Ashley dahil ito ang suspect kung bakit nahulog sa hagdaa si Lola Agatha. Hindi ako papayag na basta na lang nilang ipakulong si Ashley. Gagawin ko ang lahat mailabas lamang ito dahil alam kong delikado ang kalagayan nito kapag magtatagal pa sa kulungan. Agad akong bumaba ng kotse nang makita ko ang pagdating ni Miguel. Nakipagkamay muna ako dito tsaka ito seryosong tinitigan. Nasa loob si Ashley. Ipimakulong siya ng gago mong kaibigan. Hindi ako naniniwalang magawang itulak ni Ashley ang lola ni Ryder. Gawin mo ang lahat mailabas siya sa kulungan na iyan. Walang paligoy-ligoy kung wika kay Miguel. Saglit itong natigilan at tinitigan ako. Bakit mo ito ginagawa? Bakit ka nakikialam sa problema ng mag-asawa? Sa problema ni Ryder. Sagot nito. Natigilan ako. Bakit nga ba? Hindi ko alam, basta ang alam ko naaawa ako kay Ashley.
Hindi niya dapat maranasan ang ganitong bagay. Pasyente ko siya. Buntis siya at hindi siya dapat magtagal sa ganiyang klaseng environment. She's fragile at anumang oras pwede siyang makuna dahil sa stress, seryoso kong sagot. Iyon lang ba ang dahilan mo? Ganyan ka ba sa lahat ng pasyente mo, tinutulungan mo sa kahit personal nilang problem A? Muling tanong ni Miguel. Wala akong time na magpaliwanag sa iyo Miguel. Kung ayaw mong tulungan na mapalabas sa kulungan na iyan si Ashley, maghahanap ako ng ibang abogado. Maraming abogado ang pamilya namin at pwede ko silang tawagan ngayon kung naduduwag kang tumulong sa isang kaawa-awang buntis na babae. Seryoso kong sagot. Muli itong tumitig sa akin at hupailing. You're impossible Lorenzo. Alam mo naman na mainit na sa iyo si Ryder. Tapos pati asawa niya papakialaman mo pa. Sagot nito. Ngumisi ako. As far as I know, hindi na asawa ang turing ng gagong Ryder na iyon kay Ashley. Itinapon niya na ito na parang isang basahan, isang napakagandang basahan. Kaya tulungan natin siya Miguel, hindi ako aalis sa lugar na ito hanggat hindi ko mailabas si Ashley sa kulungan na iyan. Sagot ko, napatango ito at nagpatiuna ng naglakad papasok ng presinto. Agad naman akong napasunod. Pagpasok ng presinto ay hinayaan ko na si Miguel na makipag-usap sa mga authority. Agad akong nag-request na kung pwedeng makita si Ashley. Agad naman akong pinagbigyan lalo na nang malaman nila na may kasama akong abogado. Naikuyong ko ang aking kamaong makita ko si Ashley sa isang sulok. Tulala itong nakatitig sa kawalan habang patuloy sa pagtulo ang luha sa mga mata. Sa hitsura nito mukhang matinding trauma ang inabot nito. Ilabas mo siya. Aad na wika ko sa pulis na kaharap ko. Sir hindi po pwede suspect po siya sa tangkang pagpatay. Sagot nito, mapakla akong ngumiti at binalingan si Miguel. Lumapit ako habang seryosong nakikipag-usap sa police officer. Kung hindi nila agad-agad ilabas si Ashley, sisiguraduhin ko na may paglalagyan kayong lahat. Attorney check mo lahat ang legalities ng pagkakahuli kay Ashley. Alamin mo kung dumaan ba ito sa due process, galit kong wika. Lorenzo, ginagawa ko na ang paraan para mailabas natin si Ashley. Huminahon ka. Sagot ng Angie Miguel. Sabihin mo sa akin. May kaso na ba siya at pwede nang ikulong? Tanong ko sa officer. I think wala pa right. Tanong ko, Sir I think may karapatan na mag-demand ang client ko. Kung wala pang naisampang kaso kay Ashley pwede sigurong ilabas muna siya. Wala dito ang complainant at unfair naman sa client namin na basta na lang ikulong. Isa pa nagdadalang tao siya at may possible na makunan siya kapag magtagal pa siya dito. Hawak ko ang kanyang medical records at hindi maayos ang kanyang kalagayan. Katunayan niyan, kakalabas niya lang ng hospital kanina, mahabang wika ni Miguel. Malalim na nag-isip ang officer at napabuntong hininga. I'm sorry sir balak naman po talaga namin siyang pakawala kapag hindi makapunta ang complainant aayusin lang po namin ang kanyang mga papeles tapos ay re-release din namin siya kaagad, sagot nito. Hindi ko mapigilan na yakapin ang noong tulala na si Ashley nang alalayan ito ng mga pulis palabas ng kulungan. Tama ang nakikita ko dito kanina pa. Nakatulala lang ito at parang wala sa sarili. Ashley hey, relax lang. Ligtas ka na. Nandito na ako. Hindi kita pababayaan, masuyo kong wika dito habang nakatitig sa kanyang magandang mukha. Wala pa rin itong reaksyon at diretso lang ang tingin. Parang wala itong nakikita. What happened to her? Narinig kong tanong ni Miguel. Kumalas ako sa pagkakayakap ko kay Ashley at inalayan itong maglakad palabas ng presinto. Agad naman sununod sa amin si Miguel, stress anxiety. Kane. Sa pinagsama-samang pakiramdam na iyon, she tried to create her own world out of fear. Nangyayari yan sa mga taong pakiramdam niya hindi na siya tanggap sa lipunang kanyang ginagalawan. Seryoso kong sagot, God. Ganyan kalaki ang naging epekto sa kanya dahil sa ginawa ni Ryder. Sagot nito, hindi ako umimik hanggang sa nakarating kami ng kotse. Ikaw na ang bahala sa kaso niya. Paki-prepare na din ang kanyang mga documents, especially passport. Balak ko siyang dalhin sa lugar kung saan malayo siya sa gulong ito, seryosong wika ko kay Miguel. Natigilan ito. Ilalayo mo siya sa asawa niya, nababaliw ka na ba Lorenzo? Gagawin mo na naman ang ginawa mo noon kay Ingrid. Gusto mo na ba talagang magpatayan kayong dalawa Ryder? Tanong nito.
Malakas akong napabuntong hininga bago sumagot. Asawa, hindi naging matinong asawa sa kanya si Ryder. Look at her. Kung matinong asawa si Ryder, hindi magkakaganyan si Ashley. Anong gusto mo, hihintayin pa ba natin na tuluyan siyang mawala sa katinoan bago tulungan? Seryoso kong sagot kay Miguel. Natigilan ito at tumitig sa noon ay tulala pa rin na si Ashley. Doktor ako. Alam ko kung ano ang pinagdadaanan niya. Hinding-hindi ko siya pababayaan. Tutulungan ko siyang ma-overcome lahat ng takot na nararamdaman niya ngayon. Kaya please Miguel, tulungan mo akong i-provide ang mga papeles na kailangan niya. Ayaw ko nang iasa ang bagay na iyon sa ibang abogado. Hanggat maaari gusto kong i-sekreto lahat ng nangyayari ngayon kay Ashley. Tandang padamdam panipit. Mahaba kong wika dito. Paano kung hanapin siya ni Ryder? Tanong nito. I don't care. Wala na akong pakialam sa kanya. Nandyan si Ingrid. Mas matutuwa siya kapag tuluyang mawala sa landas nila si Ashley. At kung sakaling hanapin niya si Ashley, walang sinuman sa ating dalawa ang magsabi kung nasaan siya. Seryoso kong sagot. Pagkatapos ay ikinabot ko ang seatbelt kay Ashley. Muli kong sinulyapan si Miguel at tuluyan na ding sumakay sa driver seat. Aasahan ko ang kooperasyon M0. Siguro naman naawa ka sa kalagayan niya ngayon, di ba? Tawagan mo ako kapag tapos mo nang gawin ang ipinapagawa ko sa iyo, wika ko dito at pinaandar na ang kotse. Pinasibad ko ito at diretsyong nag-drive sa isa sa mga bahay ko sa Mandaluyong. Bagong bili ko ang bahay na iyon at walang sino man amang nakakaalam na kahit sino malibang sa pamilya ko. Mas gaf kong doon muna mamalagi si Ashley habang ginagamot ko siya at inaayos ang kanyang mga papeles. Agad akong sinalubong ni Yaya Saling. Ito ang nagpalaki sa akin simula baby pa ako. Parang ina na din ang turing ko dito dahil ramdam ko ang pagmamahal nito simula bata pa ako. Busy ang tunay kong mga magulang noon dahil pareho silang doktor. Simula nang maging ganap na doktor na ako naiintindihan ko na kung bakit. Mahirap ang propesyon na ito dahil kailangan kong mailigtas ang buhay ng tao sa bingit ng kamatayan. Enzo, tumawag si mami mo. Dinaanan ka daw ng hospital kanina pero wala ka daw. Tinatawagan ka din daw nila pero hindi ka sumasagot. Agad na balita nito sa akin. Hindi ko na ito sinagot at binuksan ko ang pintuan sa gawin ni Ashley. Kita ko ang pagkagulat sa mukha ni Yaya Saling nang makita nito ang tula lang si Ashley, Diyos ko. Sino siya, Enzo? Kagandang bata. Bulalas nito, hindi ko naman maiwasan ang mapangiti. Dito po muna siya. Kailanganan ko po ng katuwang para mag-alaga sa kanya. Sagot ko. Muli nitong tinitigan si Ashley. Anong nangyari sa kanya? Pipi ba siya? Tanong muli nito. May problema po siya, Nay. Tulungan mo akong alagaan siya para tuluyan na siyang gumaling. Ikikwento ko po sa inyo ang mga nangyari sa kanya sa mga susunod na araw. Sa ngayon kailangan ko ng mapagkakatiwalaang tao para maalagaan siya ng maayos. Sagot ko. Pagkatapos ay hinawakan ko si Ashley sa kamay at inalaya na makababa ng kotse. Wala naman itong reaksyon at diretso lang ang tingin sa kawalan. Marahan akong napabuntong hininga. Ash, dito ka muna ha. Huwag ka nang matakot. Walang sino man ang pwedeng manakit sa iyo. Ni kahit dulo ng buhok mo hindi na nila mahahawakan. Magpakatatag ka, lalo na kay baby. Marahan kong wika dito at diretsyong tinitigan sa kanyang mangga mata. Wala pa rin itong reaksyon kaya hindi ko maiwasan na mapailang. Yaya, sabihin mo sa ibang mga kasambahay na kakausapin ko sila. Sa ngayon tulungan mo akong dalhin si Ashley sa isa sa mga guest room. Kailangang may magbantay sa kanya, dahil sa sitwasyon niya. Gustuhin ko man siyang alagaan hindi pwede dahil kailangan ako sa hospital, wika ko dito. Agad tumango si Yaya Saling. Walang problema, Enzo. Maganda nga ito para naman may pagkakaabalahan ako. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa batang iyan, sagot nito. Tumango ako at inakay ko na si Ashley papunta sa pansamantala niyang magiging kwarto. La, kumusta ang pakiramdam mo? May masakit po ba sa iyo? Tatawagan ko po ang doktor, nag-aalala kong wika kay Lola nang mapansin kong damilat ito. Tumnatig ito sa akin at nagpakawala ng malungkot ng ngiti. Nasaan ako? Tanong nito. Hinawakan ko ito sa kamay at hinalikan. Nandito ka sa hospital, La. Nahulog ka sa hagdan. Itinulak ka daw ni Ashley. Sagot ko dito.
Agad kong napansin ang gulat sa mga mata ni Lola pagkatapos kong bigkasan ang katagang iyon. Si Ashley. Itinulak ako. Kailan? Hindi ba't naglayas siya? Naguguluhan itong tanong. Natigilan ako. Si Ashley ang tumulak sa iyo sa hagdan kaya ka nahulog. Kaya ka nandito sa hospital, sagot ko, sinong may sabi sa iyo? Galit na wika ni Lola Agatha. Tulala akong napatitig dito kasabay ng pagragasa ng kaba sa dibdib ko. Gulat na gulat ako sa reaksyon ni Lola Agatha. Si Ingrid. Nagtalo daw kayo kahapon ni Ashley at naitulak ka niya. Don't worry pagbabayaran ni Ashley ang ginawa niya sa iyo. Muntik ka nang mapahamak dahil sa kanya, wika ko dito. Agad na nanlaki ang mga mata nito at pailing-iling na tumitig sa akin. Hanggang ngayon pa rin pala, handa ka pa rin na paikutan ng babaeng iyon. Kawawang Ashley, pati siya gadami sa gulo ng pamilyang ito, sagot nito kasabay na pag-agos ng luha sa mga mata. Hindi naman ako makapaniwala aking narinig. Kung ganoon, paano po kayo nahulog sa hagdan? Si Ashley ang nakita kong kasama mo habang wala kang malay. Kaya inisip ko na siya ang dahilan kaya ka nahulog at iyon din ang sinabi ni Ingrid sa mga pulis. Sagot ko dito. Nagulat ako nang bagay ang tumitig sa akin si Lola. Galit at kasabay ng pagtulo ng luha sa mga mata, pinahuli mo siya. Pinakulong mo ang babaeng walang ginawa kundi pumayag sa mga pabor na hiniling ko. Pasigan itong tanong. Napaatras ako. Hindi si Ashley ang dahilan kaya ako nahulog sa hagdan. 2 araw na siyang hindi umuwi diba at hindi ko siya nakita ng araw na iyon kaya imposible na magkakausap kami o magtalo kami. Kahit kailan hindi marunong sumagot-sagot sa akin ang asawa mo Ryder. Kahit kailan hindi ko nakita kung paano magalit ang asawa mo. Siya ang pinakamarespetong babae na nakikilala ko kaya siya ang gusto kong makasama mo habang buhay. Pero nabigo ako sa pagkakataon na ito. Isa ako sa sumire ng buhay niya. Hiyaw nito kasabay ng malakas na pag-iyak. Tulala akong napatitig kay Lola. Napansin ko na lang na sinapo nito ang dibdib kasabay ang paghahabol ng hininga. Lola. Agad na wika ko dito at hinawakan ito. Tinabig ako nito at galit na tinitigan ako. Lumayo ka sa akin. Hayaan mo akong mamatay. Kasalanan ko ang lahat. Dapat pala hindi ko na pinakialaman kung sino ang gusto mong babae. Sigaw nito habang patuloy ang paghahabol ng hininga. Ma'am, relax lang po muna kao. Parating na po si Doc, agad naman kaming dinaluhan ng nurse. Wala sa sariling napaatras ako habang hindi inaalis. Ang pagkakatitig kay Lola. Awang-awa ako dito. Patuloy ang paghahabol ng hininga habang may luha na lumalabas sa mga mata. Anong nangyari sa pasyente? Nagulat pa ako nang marinig ko ang boses ni Lorenzo. Seryoso ang mukha nito at diretsyong naglakad sa kinaroroonan ni Lola. Ni hindi ako nito tinapunan ng tingin. Laglag ang mga balikat na naglakad ako palabas ng kwarto. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa mga nangyayari. Dobleng bigat ang nararamdaman ng puso ko dahil sa nangyari kay Lola at sa mga nalaman ko mula dito. Kung ganoon nagkamali ako. Walang kasalanan si Ashley. Naipikit ko ang aking mga mata habang tulala tumitig sa kawalan. Agad na sumagi sa isip ko ang hitsura ni Ashley noong pinagbintangan ko ito na siya ang tumulak kay Lola kaya nahulog ito sa hagdan. Muling bumalik sa balintataw ko kung paano ito nagmakaawa sa akin habang hawak ng mga pulis. Ang pagsuot ng posas dito na parang isang kriminal. Kung ganoon, nagsinungaling sa akin si Ingrid. Ang tanga mo Ryder. Galit na sigaw ko sabay suntok sa pader. Pagkatapos ay pudosdes akong naupo sa sahig. Hindi ko namalayan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Ako ang sumire sa lahat. Sa isang iglap, nasira ang masayang pagsasama ng pamilya namin. Ako ang dahilan kaya nagdurusa ngayon ang mga mahal ko sa buhay. Tuldok-tuldok. Si Lola, ang taong no 0n pa man hindi na ako sinukuan. Ang taong nagpalaki sa akin at nagbigay ng lahat ng gusto ko. Si Ashley ang kaawa-awang si Ashley. Basta ko na lang siyang pinagbintangan sa kasalanang hindi niya nagawa. At ang masaklap, pinakulong ko pa ito. Maayos na ang kalagayan ng Lola Mano. Ingatan mo siya. Ilayo mo siya sa stress. Mahina na ang kanyang puso dahil sa kanyang edad kaya kailangan niya yung pag-ingat. Nagulat pa ako nang biglang magsalita si Lorenzo. Tinitigan ko ito. Tumayo ako at hinarap ito. Masaya ka na ba sa nga nangyari sa buhay ko ngayon?
Siguro nadir iwang ang kalooban mo sa nakikita mo kung gaano ako kamiserable ngayon. Seryoso kong wika. Wala itong ipinakita na kahit na anong reaksyon at seryoso akong tinitigan. Wala sa forte ko ang matuwa sa pagdurusa ng ibang tao. Ayusin mo ang buhay no Ryder. Simula ngayon, ibang doktor na ang titingin sa lola mo. Magiging abala na ako sa mga susunod na araw. Kung ayaw mong muling mag-cross ang landas natin, iwasan ang lugar na ito, wika nito at tuluyan ng tumalikod. Nasundan ko na lang ito ng tingin. Hindi ko akalain nang dahil sa isang babae, tuluyang nasira ang pagkakaibigan naming dalawa. Agad naman akong bumalik sa kwarto ni Lola. Halos madurog ang puso ko nang mapansin ko na may nakakabit na oxygen dito. Sorry la, pangako aayusin ko ang lahat. Maging matatag ka at huwag mo akong aiwan. Bulong ko dito sabay halik sa kanyang noo. Agad kong pinalis ang luha sa aking mga mata at binalingan ang nurse na nakatokang magbantay kay Lola. Aalis muna ako. Ikaw na muna ang bahala sa kanya, wika ko dito. Nakangiti naman itong tumanggo kaya muli akong lumabas ng silid ni Lola. Pagkalabas ng hospital ay agad na sumalubong sa akin ang nakakasilaw na sinag ng araw. Mabigat ang aking mga hakbang na naglakad patungong parking area. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Pakiramdam ko sobrang bigat ng nakapasan na problema sa balikat ko. Hindi ko alam kung paano itama lahat ng pagkakamali ko. Agad akong nag-drive patungong police station. Ito ang pinakamainam na gagawin ko ngayon. Ang palabasin si Ashley. Wala siyang kasalanan kaya hindi siya dapat magdusa ng ganito sa mga kamay ko. Hindi ko mapigilan na ihampas ang aking kamay sa manibela ng sasakyan. Kakatapos ko lang makipag-usap sa officer na may hawak ng kaso ni Ashley. May naglabas daw dito kahapon at dahil wala pa namang naihain na kaso kay Ashley pinayagan na umano itong makalabas. Muling nanariwa sa isip ko ang napag-usapan namin ng investigador kanina. Sorry sir, kahapon pa po namin kayo hinihintay para masampahan na kaagad ng kaso ang suspect. Hinihintay din namin ang ilang ebidensya na isusumit nyo. Kaya lang hindi po kayo dumating. Wala pang 5 oras na nakadetain si ma'am, may dumating pong abogado kahapon at isang lalaki. Imporma nito. Gulat akong napatitig dito. Sino sila? Kilala ba sila ng asawa ko? Seryoso kong tanong. Ang alam ko, wala masyadong kakilala si Ashley dito sa Manila. Naghalungkat ito sa mga papeles na nasa harap niya at muling tumitig sa akin. Dr. Lorenzo Jimenez po. Halos magwala pa siya dito kahapon lalo na nang makita niya ang sitwasyon ni ma'am. Inilaban niya ang kaso ni Mrs. Ashley at hinalungkat lahat ng legalities na pagkakahuli nito kasama ng kanyang abogado, pagbabalita nito. Pigil ang emosyon na nagpaalam na ako dito. Agad akong bumalik ng kotse habang nakakuyom ang kamao. Lorenzo, ikaw na naman. Bulong ko at agad na pinaarangkada ang kotse. Agad akong bumalik ng hospital upang makampronta ang taksil kong kaibigan. Huwag niyang sabihin si Ashley na naman ang kanyang gustong kunin sa akin. Hindi ako papayag. Dumiretso na ako sa opisina ni Lorenzo. Since isa siyang doktor at tagapagmana ng hospital, kilala siya ng lahat. Hindi na ako kumatok pa nang matagpuan ko ang opisina nito. Agad kong binuksan at diretsyong pumasok sa loob. Naabutan ko pa itong prenteng nakaupo sa kanyang swivel chair habang may kung anong bagay na pinapanood sa kanyang monitor. Hindi man lang ito nagulat nang dumating ako. Kalmado itong tumitig sa akin at pinatay ang kung kanyang pinapanood. Napasugod ka yata. Kung hindi importante ang kailangan mo, mabuti pang umalis ka na. Kay Dr. Santos ka pumunta kung may mga gusto kang itanong tungkol sa kalagayan ng lola mo. Kalmado nitong wika. Naikuyom ko ang aking kamao at galit itong tinitigan. Saan mo dinala ang asawa ko? Nasaan si Ashley? Bakas ang galit sa boses ko na tanong dito. Natigilan ito pagkatapos ay seryoso akong tinitigan. Ashley, iyan ba yung legal wife mo? Bakit sa akin mo hanapin? Hanapan ba ako ng nawawalang asawa? Nakangiti nitong tanong. Gayunpaman hindi may kakaila ang nanguuyam nitong tono. Agad na nagpanteng ang aking tainga at pigil ko ang aking sarili na sugurin ito. Ikaw ang kumuha sa kanya kahapon sa presento. Ikaw ang gumawa ng paraan para mailabas siya. Ngayon, saan mo siya dinala? Bakit ka nakikialam sa relasyon naming dalawa? Galit kong sigaw dito. Nagulat pa ako nang bigla itong tumawa. Hahaha.
Alam mo nakakatawa ka best friend. Well, mukhang galing ka nagala sa presento. Mabuti na lang at naunahan kitang mailabas si Ashley at least sigurado ako na hindi na manganganib ang buhay niya sa mga kamay mo. Nakangisi nitong sagot. Agad na nanlaki ang aking mga mata sa sinabi nito. Nasaan siya? Saan mo siya dinala? Tell me nasaan ang asawa ko? Seryoso kong tanong. I don't know. Tinulungan ko lang siya sa kaso niya at pagkalabas niya ng kulungan tuluyan na siyang nagpaalam. Baka umuwi na sa kanila. Baka bumalik na sa pinanggalingan niya. Casual na sagot nito. Gayunpaman hindi ako naniniwala. Matiim ko itong tinitigan sa kanyang mga mata at kitang-kita ang pagsisinungaling nito. Napatiim bagang ako. Mukhang pinaglalaroan niya ako. Ano ang sadya mo sa kanya? Bakit kailangan mo siyang tulungan? Ilalabas ko din naman siya doon kapag mapatunayan ko na wala siyang kasalanan. Bakit ka nakikialam sa kung anong meron kami ng asawa ko? Tanong ko dito. Tumawa ito. Simple pasyente ko siya. Ako ang nag-alaga sa loob ng 2 araw na wala siyang malay. Sa akin niya hiniling na tanggalin ang fetus sa kanyang sinapupunan. Hindi siya pwedeng magtagal sa kulungan Ryder, mahina si Ashley at pwede siyang magkakomplikasyon dahil sa ginawa mo. Pwede siyang mamatay sa loob ng kulungan dahil unpredictable ang biglaang pagtaas ng presyon niya. Natigilan ako. Biglang bumaha nang hindi maipaliwanag na kaba ang puso ko. Hindi ko akalain na may ganoong kondisyon ang asawa ko. Healthy siya at sa loob ng ilang buwan naming pagsasama ni hindi man lang ito nagkasakit o kahit nagkatrangkaso. Sinungaling ka. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong palabasin. Asawa ko ang pinag-uusapan dito Lorenzo at wala akong balak na pahirapan siya sa kulungan. Ngayong alam ko na ang totoo sa mga nangyari kay Lola, ilalabas ko naman siya kaagad. Seryoso kong sagot dito. Agad itong nagtaas ng kilay. Ganoon lang ba kadali sa iyo magpakulong ng isang inosenteng tao? Lalo na ng sarili mong asawa. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo Ryder? Isa lang ang ibig sabihin nito, wala kang tiwala sa kanya. Makasarili ka at sarado ang utak mo sa lahat ng gusto niya. Balik na sigaw nito. Nakita ko kung paano manlisik ang kanyang mga mata habang sinasabi ang katagang iyon. Bakit? Ano ang palagay mo sa asawa mo? Isang laruan na kapag sawa ka na basta mo na lang itapon. Ganoon lang ba sa iyo kabilas magpakulong ng isang kawawang babae na walang laban? Muling sigaw nito. Wala kang kwentang asawa. Kung may natitira ka pang awa sa kanya, hindi mo na dapat siyang hanapin. Uuwi siya kapag gusto niya, since hindi siya nagpapakita sa iyo, ibig lang sabihin noon sinukuan ka na niya. Isa pa hindi ba't gusto mo na siyang itapon dahil bumalik na sa iyo si Ingrid? Dapat magpasalamat ka pa nga sa akin ngayon, ako na mismo ang naglayo sa iyo kay Ashley. Ito ang pambawi ko sa lahat ng kasalanan na nagawa ko sa iyo sa inyo ni Ingrid. Ako na mismo ang maglalayo sa taong magiging hadlang sa inyong pag-iibigan. Or gusto mo bang ako din ang gagasto sa annulment nyo? Para happy together na kayong dalawa ng salot na Ingrid na iyon. Gusto mo ba? Galit na sigaw nito. Hindi na ako nakapagpigil sinugod at sinapak ko na ito. Kung galit ito, mas galit ako sa mga nangyari. Gusto kong ilabas lahat ng sakit at puot na nararamdaman ko. Gumanti naman ito at pareho kaming nagpambuno sa loob ng opisina nito. Walang gustong magpatalo sa aming dalawa. Awatin mo sila. Bilasan nyo. Narinig ko pa ang sigaw na iyon bago may humawak sa akin. Gayon din kay Lorenzo. Pilit kaming pinaghihiwalay dahil walang sino man ang gustong magpatalo sa amin. Ano ba ang nangyayari sa inyo? Ano ang palagay nyo, mga teenager na basta na lang magsuntukan kung saan-saan? Lorenzo, akala mo ba matutuwa sila tita at tito kapag malaman nilang ginawa mong boxing ground ang opisina mo? Nakalimutan mo ba na isa kang doktor at nakakahiya kapag malaman ito ng mga staff dito sa hospital? Gigil na sigaw ni Cheska sa aming dalawa. Kilala ko ito dahil pinsang buo ito ni Lorenzo at halos kasing edad namin. Sa iisang university din kami pumapasok noong nag-aaral pa kami. Ryder, pwede bang tumigil ka na? Kung ano man ang problema mo, huwag mo nang idamay pa si Lorenzo. Alam mong mainit ang dugo nyo sa isa't isa pero nandito ka pa din. Umalis ka na. Ano pa ba ang gusto mong patunayan? Gigil na wika din ito sa akin. Tinapunan ko pa ng masakit na tingin si Lorenzo bago binalingan si Cheska.
Sabihin mo sa pinsan mo na huwag niyang pakialaman kung ano ang akin. Huwag siyang mapapel at mag-feeling na alam niya lahat. Sagot ko dito. Napakunot ang noo nito at tinapunan ng tingin ang pinsan. Kapag malaman ko na itinago mo lang si Ashley sa akin, baka isa na sa atin ang mamaalam sa mundo sa susunod natin na pagkikita. Gigil na wika ko kay Lorenzo. Wala akong pakialam, Ryder. Hindi mo ako madidiktahan sa kung anuman ang gusto kong gawin. Huwag kang mag-alala, kung sakaling nasa mga kamay ko man ang hinahanap mo, sisiguraduhin kong hindi ko gagawin ang mga kasamaang nagawa mo sa kanya. Hindi ko siya sasaktan at ibibigay ko sa kanya kung ano ang makakapagpaligay sa kanya, seryoso nitong sagot. Muli akong natigilan. Sa mga sinasabi nito, alam kong may alam ito kung nasaan si Ashley. Kailangan ko lang magpaimbestiga para malaman kung saan niya ito dinala.